What could persuade the most beautiful women of their time to sacrifice their faith? Nang mabalitaan ng isang balo na ikakasal ang kanyang kasintahan sa anak ng kanyang pinsan, hiniling niya sa isang babaero na kunin ang pagkabirhen ng dalaga upang makapaghiganti sa panloloko sa kanya. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Valmont na ipinalabas noong 1989. Unpredictable as love itself. Sa simula ng pelikula, dumating si Metoy at ang kanyang pinsang si Madame de Volant sa isang kumbento upang bisitahin ang 15 taong gulang na anak ni Volant na si Cecil. Si Cecil ay pinalaki sa kumbento upang matiyak ang kanyang kalinisang puri at mamuhay ng isang dalisay at birheng babae. Pagkatapos ay binati ni Cecil ang ina at si Metoy. Nabalitaan ni Cecil na ipapakasal siya ng kanyang inang sa isang mayamang asyendero, kaya palihim niyang kinumpirma ang balitang ito sa tiyahin niyang si Metoy. Tinanong ito ng dalagita na alamin ang pangalan ng kanyang mapapangasawa. Nang maglaon, ay tinanong ni Metoy si Madame de Volanges tungkol sa magiging asawa ni Cecil. Ngunit tumanggi itong ihayag ayon sa kahilingan na mapapangasawa ng kanyang anak. Nang gabing iyon, dinala ni Metoy ang dalagita sa isang opera at ipinakilala siya sa isang babaerong kaibigan na si Valmont. Tinitigahan nito ang dalagita, kaya dinala siya ni Metoy sa labas at nilinaw sa kanya na si Cecil ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon at hindi niya maaaring subukang manligaw dito. Sinabi sa kanya ni Valmont na malapit na siyang umalis ng bayan upang bisitahin ang kanyang matandang tiyahin na si Madame de Rosemonde. Pagkatapos, nagpalipas ng gabi si Metoy kasama ang kanyang lihim na kasintahan na si Jericourt. Nais nang makasama ito sa buong gabi, ngunit nagmamadaling umalis ang lalaki sa lugar. Tinanong siya ng batang balo kung kailan sila muling magkikita, ngunit nadismaya si Metoy na magiging abala ito sa susunod na mga araw. Makalipas ang ilang araw, nag-organisa si Madame de Volanges ng isang party na nag-iimbita sa lahat ng mayayamang tao sa lipunan. Pagkatapos, ay ipinakilala niya si Metoy sa fiancé ni Cecil na walang iba kundi si Jericourt. Parehong nabigla ang lihim na magkasintahan nang makita nila ang isa't isa, ngunit nagpanggap silang hindi magkakilala. Nadurog ang puso ni Metoy dahil sa pagtataksil ng kanyang katipan sa pagtatago sa nalalapit na kasal. Ang masaklap pa nito ay hindi maaaring umatras si Jericourt sa kanyang kasal kay Cecil. Nagalit si Metoy dahil sa panloloko sa kanya ni Jericourt at ipinagpalit siya sa isang birhen, kaya nagplano siyang maghiganti. Kinabukasan, nagtungo siya sa kanayunan upang bisitahin si Valmont at ang tiyahin nitong si Madame de Rosemonde. Samantala, ang babaerong si Valmont ay nasa tabi ng lawa na abala sa pagsisikap na digahan si Madame de Tourvel, isang babaeng may asawa. Ang asawa ni Tourvel ay nagtatrabaho sa ibang lungsod, ngunit nananatili siyang tapat dito. Nangako siyang hihintayin ang pagbabalik ng kanyang asawa, kaya nang ipagtapat ni Valmont ang kanyang pagmamahal sa kanya, tinanggihan niya ito. Bilang resulta, nagpahulog si Valmont sa lawa at nagkunwaring nalulunod siya. Sa takot, nabigla si Tourvel at sumigaw para humingi ng tulong. Ang kaibigan ni Valmont ay tumalon sa tubig upang iligtas siya. Ngunit nang malaman na magandang babae na pinaglalaroan lang siya nito, ay umalis siya sa eksena. Maya-maya, bumalik si Valmont at ang kanyang kaibigan sa mansyon ng kanyang tiyahin at nadatnan niya si Metoy na naghihintay sa kanya. Nilapitan siya ng balo at iminungkahi na gamitin niya ang kanyang pagiging babaero upang kunin ang pagkabirhen ni Cecil para ipahiya si Jericourt. Nais ni Jericourt na inosente at dalisay ang kanyang mapapangasawa, kaya ito ang perpektong paghihiganti sa kanya. Kahit natuwa sa alok,
Sinabi ni Valmont na hindi siya interesado kay Cecil dahil hinahabol niya si Madame de Tourvel na kilala sa kanyang kabutihan. Nagulat si Mehtoy nang malaman na nililigawan ni Valmont ang isang disente at may hinhing babae, kaya iminungkahi niyang sumuko na ito sa pandidiga kay Tourvel dahil hindi siya magugustuhan nito. Lubos na kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan sa babae, nakipagpustahan si Valmont kay Mehtoy. Kung sakaling magtatagumpay siya na masungkit si Tourvel, ay makikipagtalik sa kanya si Mehtoy, at kung siya ay mabibigo, ay itatalaga niya ang kanyang sarili sa monasteryo at magiging isang monghe. Samantala, ang music teacher ni Cecil na si Danceny ay nagsimulang magsulat ng love letters para sa dalagita at ang dalawa ay umibig sa isa't isa. Sa pagbabalik ni Mehtoy sa bayan, na-stress si Madame de Volanges dahil natuklasan niya kamakailan ang mga love letter ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagalok ang batang balo na tulungan at lutasin ang problema. Kinalaunan ay kinausap ni Mehtoy ang dalagita tungkol sa mga love letter. Sa buong pagtitiwala sa kanya, inihayag ni Cecil ang kanyang pag-ibig sa kanyang guro sa musika at ipinakita rin kay Mehtoy ang pinakabagong liham. Pagkatapos ay sinimulan ni Mehtoy na manipulahin si Cecil upang sirain ang pagpapakasal nito sa manlolokong si Jericourt. Tinulungan pa niya ang dalagita na magsulat ng mga love letter para kay Danceny. Hindi nagtagal, ipinagkalat niya ang mga lihim na palitan ng liham ni Cecil at ng kanyang gurong si Danceny kay Madame de Volanges, kaya pinalayas ang lalaki sa kanilang mansion. Malaki ang epekto nito sa kawawang dalagita habang umiiyak siya sa kanyang kwarto. Ngunit sa paglipas ng mga araw, patuloy na minamanipula ni Mehtoy si Cecil at sa pagtatangkang panatilihin ang kanyang masamang plano, tinulungan niya ang dalawa na palihim na makipag-ugnayan. Isang gabi, inayos ni Mehtoy ang isang lihim na pagkikita para kina Cecil at Danceny habang sila ni Volanges ay nanonood ng opera. Nais niyang maisakatuparan ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Dahil dito ay tinulungan ni Mehtoy na makatakas si Cecil at makalabas ng mansyon kasama ang kanyang mga katulong. Binigyan din niya ang dalagita ng isang revealing dress upang magpalipas ng isang gabi kasama si Danceny. Habang palihim na binabantayan ng mga katulong ang magsing-iro, si Cecil ay masyadong inosente at ayaw naman ni Danceny na samantalahin ang pagkakataon. Sa halip na magpalipas ng mainit na gabi na magkasama, ang dalawa ay nagtapos sa pag-aaral ng musika. Nang maglaon, ibinunyag ni Volanges ang kanyang plano na pabalikin si Cecil sa kumbento hanggang sa gabi ng kanyang kasal. Ngunit sinabi sa kanya ni Mehtoy na mayroon siyang magandang plano. Kaya sinama niya si Cecil na magbakasyon sa country state kung saan nagpunta si Valmont upang ituloy ang panunuyo kay Madame de Tourvel. Pansamantala, patuloy na hinahabol ni Valmont ang magandang ginang habang iniimbitahan niya ito na mangaso. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tourvel ay nagtakda talaga ito ng date para sa kanila. Dinala siya ng babaero sa isang hardin kung saan kasama niya ang kanyang mga katulong. Naghanda ng isang romantikong pagkain at may tumutugtog din na mga musikero para sa kanila. Naantig si Tourvel sa panunuyo ni Valmont, ngunit tumanggi siyang mahulog sa kanyang mga bitag. Sa sumunod ay nagulat si Valmont sa pagbisita ni Mehtoy at Cecil sa asyenda. Nang maglaon, inanyayahan ni Tourvel si Valmont sa isang silid at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit dahil sa kanyang katapatan at pangako sa kanyang asawa, ay hindi niya ito maaaring makasama. Pagkatapos ay pinaalis na nito ang babaero at nagkulong na lamang sa kanyang silid. Hindi naman nagtagal, dinemonyo ni Mehtoy si Valmont na tulungan si Cecil na sumulat ng love letter na sinunod naman ng babaero. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid ng dalagita at nasungkit nito ang kanyang pagkabirhen. Dahil sa kanyang pagkakasala, tumakbo si Cecil patungo kay Mehtoy at inamin ang pangyayari. Bilang tugon,
Hinikayat ni Metoy ang dalagita na ituloy ang kanyang pagpapakasal kay Jericourt at gawing kabit si Danceny. Pansamantala, nalaman ni Valmont na malapit nang umalis si Torvel sa kanayunan, kaya nagmamadali siyang sumakay sa kabayo upang makita ito sa huling pagkakataon. Pagdating niya sa asyenda, naantig si Torvel na makita siya. Sa kabila ng kanyang maraming pagtatangka na iwasan si Valmont, sa wakas ay sumuko siya sa kanyang nararamdaman at nauwi sila sa mainit na pagtatalik. Kinaumagahan, sumulat siya sa kanyang asawa upang ipaalam na may iba na siyang karelasyon. Pagkatapos ay umalis patungo sa palengke upang maghanda ng makakain. Pagbalik niya, nakaalis na si Valmont at nagiwan ng liham ng pamamaalam para sa kanya. Sa liham, sinabi ni Valmont na nagkamali siya at hiniling na matagpuan ni Torvel ang lalaking tunay na nararapat sa kanya. Sa sumunod, bumalik si Valmont sa kanyang asyenda at sinabi kay Metoy na nanalo siya sa kanilang pustahan. Ngunit tumanggi ang balo na tuparin ang kanilang usapan. Sa galit, tinulak niya si Metoy sa kanyang paliguan at bilang paghihiganti, pinuntahan ni Valmont si Cecil at kinumbinsi niya ito na sumulat ng isang liham para kay Jericourt. Sa liham ay ipinaliwanag niya na kinumbinsi siya ni Metoy na italaga si Danceny bilang kanyang kasintahan sa halip na pakasalan siya. Nang gabing iyon, ipinaalam ng mga katulong ni Valmont na si Torvel ay basang-basa sa ulan at nagmamakaawa na papasukin siya sa loob. Pagkakita nito sa ganoong kalagayan, agad niya itong pinapasok sa loob at nauwi silang muli sa isang mainit na gabi. Gayunpaman, tahimik na umalis si Torvel bago ito magising kinaumagahan. Nang mawala ang babae ay naramdaman ni Valmont na talagang mahal niya si Torvel. Sa sumunod na eksena, tumungo si Valmont sa tahanan ni Torvel, ngunit nakita niyang nakipag-ayos na ito sa kanyang asawa. Nag-iwan lang siya ng mga rosas sa kanyang magulong kama at lumabas nang hindi nakikita. Kinabukasan, bumalik si Valmont kay Metoy at nagalok ng kasal at sinabing mas mabuting magtulungan sila kaysa labanan ang isa't isa. Gayunpaman, malungkot na sinabi ni Metoy sa kanya na ang kasal sa pagitan nila ay mauuwi lamang sa pagtataksil. Pagkatapos ay ibinunyag ni Metoy na si Danceny ay nasa kanyang kama. Dumating ito upang bantaan siya, ngunit inakit niya ito at sinabi sa kanya ang lahat. Galit na umalis si Valmont at pinuntahan si Cecil na nagmungkahi na umalis sila ng bansa para malaya niyang mahalin ang pipiliin niya. Gayunpaman, ipinahayag ng dalagita na ipinagtapat na niya ang lahat sa kanyang ina. Bilang resulta, pinaalis si Valmont sa kanilang tahanan. Pansamantala, nais pa rin ni Danceny na makaganti kay Valmont sa pagkuha ng pagkabirhen ni Cecil, kaya hinamon niya ang lalaki sa isang tunggalian upang ipaghiganti ang puri ng dalagita. Naghanda si Valmont para sa tunggalian sa pamamagitan ng labis na pag-inom at dumating na may hangover. Gayunpaman, tumanggi si Danceny na makipag-espadahan sa kanya sa kanyang kalagayan at handang tumanggap ng paghingi nito ng tawad. Hindi ito tinanggap ni Valmont kaya sinimulan niyang salakayin ang binatang lalaki kaya napilitan ito na patayin siya bilang pagtatanggol sa sarili. Ang sumunod na eksena ay makikita sa lamay ni Valmont na dinuluhan ng mga babaeng naugnay sa kanya, kabilang si Metoy na nalulungkot sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi nagpakita si Torvel sa lugar. Sa oras na iyon, isiniwalat ni Cecil sa nagdadalamhating tiyahin ni Valmont na si Madame de Resmond na nagdadalang tao siya sa anak nila ni Valmont. Tuwang-tuwa ang matandang tiyahin sa balita. Makalipas ang ilang araw, ikinasal sina Cecil at Jericourt sa isang engrandeng seremonya kasama si Danceny na napapalibutan ng isang grupo ng mga kababaihan. Samantala, nanatiling nag-iisa si Metoy at nawala si Valmont, Danceny at Jericourt sa kanyang buhay. Nagtapos ang pelikula sa pagbisita ni Torvel sa libingan ni Valmont
habang buong pagmamahal niyang inilagay ang isang rosas sa puntod nito bago bumalik sa naghihintay niyang asawa.